Iilan lamang sa mga laboratory sa buong mundo ang pinagkakatiwalaang humawak ng mga pathogen. Ang mga facility na ito ay dinisenyo na may maraming antas ng proteksyon. Mula sa mga matitibay na gusali at airlock system hanggang sa mahigpit na biosafety protocols at security na kasing higpit ng militar. Kaya naman sa ngayong araw na ito bibilangin natin ng 10 sa mga pinakaligtas at pinakamahigpit na medical lab sa buong mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. The National Institute for Infectious Disease, Rome. Ang National Institute for Infectious Disease sa Rome ang nangungunang sentro ng Italia pagdating sa pag-aaral, paggamot, at pagtigil sa pagkalat ng mga mapanganib na pathogen. Ipinangalan ito sa kilalang scientifico noong ika-18 siglo na si Lazzaro Spallanzani at nagsisilbi itong parehong research hub at clinical facility. Ang mga laboratory ni Spallanzani ay mayroong pinakamataas sa biosafety sa buong Italia. Kahit na wala itong sukat o capacity na kasing lawak ng BSL-4 labs sa North America o Russia, mayroong itong biosafety level 3 at mga special containment area para sa mga high-risk pathogens. Noong huling bahagi ng ika-20 siglo, naging pangunahing sentro ito sa Europa para sa HIV/AIDS research treatment. At kamakailan lamang naging mahalaga rin itong pagtugon sa mga kaso ng Ebola at Lassa fever. Ang mga pasyente na dumarating mula sa ibang bansa na may pinag-iinalaang nakakahawang sakit ay direktang dinadala rito, na kung saan sila ginagamot sa mga isolation ward nang hindi nalalagay sa panganib ang iba. Sa panahon mismo ng COVID-19 pandemic, ito ang unang ospital sa Europa na nakapaghiwalay at nakapag-sequence ng SARS-CoV-2 virus noong unang bahagi ng 2020. Dahil dito naging isa ito sa mga institusyon sa labas ng China na nakapagbigay ng mahalagang genetic data tungkol sa virus. Dito rin isinagawa ang mga clinical trials para sa mga bakuna at antiviral treatment ang Italia. At hindi tulad ng ibang institusyon na nakatuon lamang sa research, may dalawang layunin ng institusyon na ito. At ito ang pag-aalaga sa mga pasyente at ang pagpapalawak ng science tungkol sa infectious disease. Habang kailangan nilang protektahan ang mga staff at publiko, kailangan din nilang magbigay ng agarang paggamot sa panahon ng outbreak. Patuloy nilang pinatutunayan na kaya nilang mag-operate ng ligtas sa ilalim ng matinding pressure. Nakikipagtulungan din sila sa World Health Organization at sa European Center for Disease Prevention and Control na tumutulong sa global surveillance at mabilisang pagtugon sa mga outbreak. Dahil sa karanasan nila sa parehong laboratory at clinical containment, naging modelo sila ng security laban sa nakakahawang sakit. Number 9. The French National Center for Scientific Research, Lyon. Ang CIRI ay isa sa mga pinakamahalagang facility sa France para sa pag-aaral ng mga infectious disease. Matatagpuan ito sa Lyon at pinagsama-sama ang ilang pangunahing institusyon ng bansa sa iisang proyekto. Layunin itong pag-aralan ng ugnayan ng mga pathogen at host, subalit ang tunay na nagpapatangi rito ay ang pagkakaroon nito ng pinakamataas antas ng biosafety lab sa France, ang Jean-Mérieux Inserm BSL-4 lab. Ito lamang ang BSL-4 laboratory sa Europa na pribadong pinondohan sa tulong ng Mérieux Foundation. Kadalasan kasi mga facility ng mga gobyerno ang ganitong uri ng lab, kaya naman natatangi ito. Tanging mga scientist na mayroong matagal na karanasan at dumaan sa masusing training ang pinapayagang makapasok dito. Dadaan sila sa mahigpit na security checkpoint at sa loob kailangan nilang magsuot ng positive pressure suits na mayroong sariling supply ng hangin. Habang ang buong gusali naman ay nasa negative air pressure upang maiwasan ang paglabas ng anumang contamination. Ang laboratory na ito ay naging mahalagang bahagi sa pagtugon ng mga outbreak sa France man o sa ibang bansa. Noong Ebola outbreak sa West Africa, 2014 at 2016, sila ay nagbigay ng diagnostic testing at tumulong sa pagbuo ng mga posibleng lunas. Sila rin ay nag-aaral sa mga Lassa fever, Nipah virus at iba pang high-risk pathogens. Bukod pa rito, may mga BSL-3 labs din silang ginagamit para sa mga pag-aaral sa tuberculosis, influenza at coronavirus. Ang pagkakaroon ng ganitong facility ay patunay na seryoso ang France sa biosafety at disease control. Kasama ang Lyon BSL-4 lab sa European Network ng High-Risk Security Laboratories na nagtutulungan sa training, outbreak response at pagpapatibay ng mga pamantayan. Dahil dito, naging global hub ang Lyon pagdating sa security infectious disease research, pinagsasama ang security, collaboration at innovation. Number 8. The National Institute for Communicable Disease, Johannesburg, South Africa. Matatagpuan sa Johannesburg ang National Institute for Communicable Disease, ang pangunahing public health facility ng South Africa. Malaki ang papel nito sa disease surveillance, diagnostic at research, hindi lang para sa bansa,
kundi para sa malaking bahagi ng Sub-Saharan Africa. Mayroong itong BSL-4 laboratory na may mga pinakamataas antas ng security. Limitado ang mga pinapayagang makapasok at lahat ng mga researcher ay nakasuot ng positive pressure suits habang ang hangin na lumalabas ay dumadaan sa HEPA filtration system. Noong Ebola outbreak sa South Africa, tumulong ang NICD sa laboratory testing at sa training ng medical staff. Ito rin ang naging sentro ng research at diagnostics sa mga kaso ng Rift Valley Fever, Yellow Fever at COVID-19. Bukod sa pagtugon sa mga outbreak, sila ay mayroong malaking papel din sa long-term disease monitoring para sa tuberculosis, HIV, influenza, at iba pang pangunahing sakit sa kontinente. Naglulungsod din sila ng training program para sa mga scientific at public health workers sa iba't ibang bansa sa Africa. Mahalaga ito dahil sa kakulangan ng mga advanced laboratory sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman, pinagtibay nila hindi lamang ang kakayahan ng South Africa, kundi ng buong kontinente. Nakikipagtulungan din sila sa WHO at sa Center for Disease Control and Prevention upang maisama ang kanilang mga natuklasan sa global response laban sa mga nakakahawang sakit. Number 7. The Defense Science and Technology Laboratory, Portsdown, United Kingdom. Ang Portsdown sa Wiltshire, England ay isa sa mga pinakamaigpit na binabantayang research site sa buong UK. Itinatag ito noong 1916 sa panahon ng World War I upang pag-aralan ng mga chemical weapons. Ngayon isa na itong sentro para sa advanced scientific research at pag-aaral ng mga high-risk pathogens. Mayroong itong biosafety level 4 laboratories na kung saan pinag-aaralan ng ilan sa mga pinakamapanganib na virus sa mundo tulad ng Ebola at Marburg virus, pati na rin ng mga sakit na maaaring gamitin sa bioterrorism. Dito rin ginagawa ang mga bakuna, paggamot at detection system para sa mga infectious diseases. Lahat ng researchers sa loob ng lab ay kailangang magsuot ng positive pressure suit at sinusunod ang pinakamaigpit na safety protocol para matiyak na walang pathogen na makalabas. Ang buong facility ay maigpit na binabantayan sa loob ng isang restricted perimeter na kontrolado ng Ministry of Defense Police ng United Kingdom. Ang sino mang papasok dito ay kailangang dumaan sa security clearance, biometric identification at mga maigpit na protocol bago makapasok. Ang Portsdown ay naging sentro ng ilang kilalang kaso, kabilang ang 2018 Salisbury poisoning na kung saan ginamit ang isang nerve agent. Dito ginanap ang pagsusuri sa chemical na ginamit sa insidente at ang mga scientists ng Portsdown ang nagbigay ng mahalagang ebidensya. Bagaman marami sa mga proyekto ng facility na ito ay classified o lihim, nagbibigay din sila ng malaking ambag sa civilian public health. Halimbawa, nakibahagi sila sa mga pananaliksik tungkol sa coronavirus at influenza upang mapalakas ang kakayahan ng bansa laban sa infectious diseases. Gayunpaman, hindi rin nakaligtas ang Portsdown sa mga controversy dahil sa kasaysayan nito sa mga chemical at biological warfare research. Subalit sa makabagong panahon, ang kanilang focus ay nakatutok na sa national defense at public health at hindi na sa pagbuo ng sandata. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng biosafety at defense security, ang Portsdown ay kinilala ngayon bilang isa sa mga pinakamaigpit at pinakamatatag na research facility sa buong Europa na tinitiyak na ang mga mapanganib na pathogen ay mananatiling lubos na kontrolado. Number 6. The Wuhan Institute of Virology. Ang Wuhan Institute of Virology ay matatagpuan sa Hubei Province, China at isa ito sa mga pinaka-advanced na research center sa buong Asia. Itinatag ito noong 1956, subalit nakilala sa buong mundo noong 2015 nang buksan nila ang unang Biosafety Level 4 BSL-4 laboratory sa China. Dahil dito napasama na rin ng China sa ilang bansa na mayroong kakayahang pag-aralan ng pinakamapanganib na virus sa buong mundo. Ang laboratory na ito ay dinisenyo at itinayo sa tulong ng France, particular na ang series sa Lion, upang masiguro na ito ay sumusunod sa mga international na pamantayan ng kaligtasan at security. Layunin itong pag-aralan ng mga high-risk infectious pathogens gaya ng Ebola at Nipah virus, pati na rin ang mga bagong sakit na maaaring magdulot ng pandaigdigang pandemya. Ang BSL-4 facility nito ay mayroong napakaigpit na security. May surveillance camera sa loob, biometric scanning at maraming antas ng authorization bago makapasok. Ang gusali ay mayroong redundant system tulad ng double door access, hermetically sealed rooms, at backup system para sa kuryente, hangin at waste management upang maiwasan ang kahit anong possibility ng pagtagis ng pathogen. Ang mga scientists ng Wuhan Institute ay aktibong nagsasaliksik at nagdodokumento ng mga bagong uri ng coronavirus bago pa man sumiklab ang COVID-19 pandemic. Ang kanilang pananaliksik ay naging mahalaga sa pag-unawa sa mga posibleng spillover risk at sa paghahanda ng mga bansa laban sa mga susunod na pandemya. Gayunpaman nang pumutok ang COVID-19 pandemic, naging sentro ng international na controversy ang institusyon.
Dahil sa mga teorya na nagsasabing maaaring nagmula sa kanilang laboratory ang virus. Subalit ayon sa maraming scientificong pag-aaral, ang ebidensya ay mas tumuturo sa natural na pinagmulan ng virus at hanggang ngayon, wala pang napatunayang ebidensya ng anumang pagtagas mula sa lab. Nakipagtulungan na rin sila sa WHO at ang pamahalaan ng China sa mga pagsuri at review ng institusyon upang tiyaking ligtas at sumusunod dito sa mga alituntunin ng biosafety. Sa kabila ng mga controversy, nananatili ang Wuhan Institute of Virology sa isa sa mga pinakamaigpit at pinakaligtas sa medical lab sa buong Asia. Katulad ng ibang BSL-4 lab facilities, ito ay isang makapangyarihang instrument ng science, subalit isa ring paalala ng mga hamon sa pagpapanatili ng security pagdating sa paghawak ng mga nakamamatay na pathogen. Number 5. The Rocky Mountain Laboratories, Hamilton, Montana, USA. Ang Rocky Mountain Laboratories o RML ay matatagpuan sa maliit na bayan ng Hamilton, Montana at isa ito sa mga pinakamaigpit na security research center sa buong Estados Unidos. Pinapatakbo ito ng National Institute of Allergy and Infectious Disease na bahagi ng National Institute of Health. Mahigit isang siglo na itong may malaking ambag sa pag-aaral ng mga nakakahawang sakit. Mayroong itong Biosafety Level 4, BSL-4 laboratories na kung saan ligtas na pinag-aaralan ng mga mapanganib na virus gaya ng Ebola. Kasama na rito ang Marburg at Nipah virus. Ang mga BSL-4 facilities na ito ay idinagdag noong 2008 kaya't kabilang ang RML sa ilang BSL-4 site sa US. Ang security dito ay talagang napakaigpit. May biometric scanning, background check at maramihang antas ng clearance at checkpoint. Sa loob nito, lahat ng scientifico ay nakasuot ng fully encapsulated positive pressure suit at lahat ng hangin na lumalabas ay dumadaan sa multi-stage HEPA filtration system. Ang lahat ng likido at solidong basura naman ay sterilized bago ilabas ng facility. Kilala din ng Rocky Mountain Lab sa mga makabagong pag-aaral ng prion disease tulad ng CJD o Jacob disease at chronic wasting disease o CWD. Noong Ebola outbreak sa West Africa, tumulong sila sa pagbuo ng mga bakuna at lunas. At kamakilan lamang, naging isa rin sila sa mga unang nag-aaral ng SARS-CoV-2, ang virus sa sanhi ng COVID-19. Dahil ang Hamilton ay malayo sa mga mataong lugar, nagiging karagdagang protection ito laban sa anumang posibleng contamination. Ang RML ay isa ring sentro ng molecular biology at imaging research na kung saan ginagamit ng mga scientists ang mga pinakamodernong teknolohiya upang maunawaan kung paano pumapasok sa mga selula ang mga pathogen at paano pinalalakas ng immune system ang depensa ng katawan. Ang mga natutuklasan dito ay direktang nakakatulong sa pagbuo ng mga bakuna at mga bagong paggamot. Kahit hindi ito kasing kilala ng CDC sa Atlanta o ng Porton Down sa UK. Kinilala ang Rocky Mountain Labs bilang isa sa mga pinakamaigpit, pinakaligtas at pinakamabisang research facility sa buong mundo. Number 4. The Pasteur Institute, Paris, France. Ang Institute Pasteur sa Paris ay isa sa mga pinakaprestigyoso at pinakaligtas na research center sa buong mundo. Itinatag ito noong 1887 ni Louis Pasteur, ang scientificong nagpasimuno ng germ theory at lumikha ng mga unang bakuna laban sa rabies at anthrax. Mahigit isang siglo na itong nangunguna sa infectious disease research. At bagamat wala itong BSL-4 laboratory sa Paris mismo, ang capacity na iyon ay nakatuon sa BSL-4 lab sa Lyon na bahagi rin ng network ng France. Mayroong itong BSL-3 laboratories na may mga pinakamaigpit na biosafety protocol sa Europa na kung saan pinag-aaralan ng tuberculosis, influenza, HIV at iba pang mapanganib na sakit. Sa kasaysayan, ang Pasteur Institute ang nanguna sa pagtukoy sa mga bagong pathogen. Sila ang unang nakapaghiwalay ng HIV noong 1983, isang tagumpay na nagbago sa laban kontra AIDS. Noong SARS outbreak noong 2003, nagsagawa rin sila ng mga mahalagang pag-aaral upang matukoy ang virus. At sa COVID-19 pandemic, sila rin ang isa sa mga unang sentro sa Europa na nagtrabaho sa vaccine development at diagnostic. Ang institusyon na ito ay bahagi ng Global Pasteur Network, isang samahan ng mahigit 30 research center sa buong mundo na tumutulong sa mabilisang pagpapalitan ng information at pagtugon sa mga bagong banta sa kalusugan. Sa pamamagitan ng network na ito, napapalakas ang biosafety at global preparedness. Ang nakapagpapakilala talaga sa Pasteur Institute ay ang mahaba nitong kasaysayan ng tiwala at international cooperation. Ang mga laboratory nito ay sumusunod sa mga pinakamaigpit na French at European biosafety regulations at madalas silang nakikipagtulungan sa mga organisasyon tulad ng WHO upang labanan ng mga global health threats. Kahit may mga mas mataas sa biosafety rating ang ibang facility, ang kombinasyon ng security, kasaysayan at pamumuno ng Pasteur Institute ang dahilan kung bakit ito ay kinilalang isa
sa pinakamahalagang research institution sa buong mundo. Number 3, the Bundeswehr Institute of Microbiology, Munich, Germany. Ang Bundeswehr Institute of Microbiology sa Munich ay isa sa mga pinakamaigpit na facility ng Germany. Pinapatakbo ito ng German Armed Force at nakatuon sa pag-aaral ng mga nakakaawang sakit na maaaring magdulot ng panganib sa mga sundalo at sa publiko. Bilang bahagi ng biodefense infrastructure ng bansa, nagpapatubad ang institusyon na ito ng napakataas sa antas ng kaligtasan. Bagamat ang BSL per capacity ng Germany ay pangunahing matatagpuan sa Friedrich Loeffler Institute at BSL for Lab sa Marburg, malaki pa rin ang papel ng Bundeswehr Institute sa maagang pagtukoy, diagnostic at pananaliksik sa mga infectious diseases. Tulad ng inaasahan sa isang military facility, mahigpit ng security dito. Ang access ay mahigpit na kontrolado, binabantayan ng mga armadong gwardiya at nangangailangan ng defense level clearance bago makapasok. Ang mga sibilyang mananaliksik na nakikipagtulungan dito ay dumaraan sa mahigpit na background check at security screening. Ang pagpasok sa mga laboratory ay nangangailangan ng biometric authentication at ilang antas ang security checkpoints. Ang misyon ng facility ay nakatuon sa parehong scientifico at practical application. Dito pinag-aaralan ng mga expert ang mga pathogen na may kaugnayan sa kalusugang pampubliko tulad ng anthrax, plague at tularemia. Mga sakit na maaaring magmula sa kalikasan o magamit bilang banta ng bioterrorism. Bukod sa mga pagsusuri sa mga pathogen na ito sa isang ligtas sa kapaligiran, gumagawa rin sila ng mabilisang diagnostic tools at bakuna. Sa panahon ng mga outbreak, mabilis kumilos ang Bundeswehr Institute upang magbigay ng suporta. Halimbawa, naging bahagi sila ng mga proyekto sa Ebola diagnostic at training. Tumulong sa mga international mission sa West Africa at nakapag-ambag din sa pananaliksik tungkol sa coronavirus noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ang facility na ito ay nagsisilbing reference center ng WHO para sa ilang particular na sakit. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga sibilyang organisasyon, maingat itong ibinabahagi ang datos habang tinitiyak na lahat ng gawain na isinasama sa ilalim ng mahigpit na security. Bagamat hindi ito kasing kilala ng mga institusyon tulad ng CDC sa Amerika o Porton Down sa UK, ang Bundeswehr Institute of Microbiology ay napakahalaga sa kakayahan ng Germany na tumugon sa mga banta ng biological agents. Ang military oversight, makabagong laboratorio at participation sa pandaigdigang kalusugan ang dahilan kung bakit ito kabilang sa mga pinakamaigpit at pinakaligtas sa medical research institution sa buong mundo. Number 2, the National Emerging Infectious Disease Laboratories, Boston, USA. Ang National Emerging Infectious Disease Laboratory sa Boston ay isa sa mga pinakabago at pinakaligtas sa containment lab sa Estados Unidos. Pinapatakbo ito ng Boston University at itinayo noong early 2000 matapos ang anthrax attacks na nagpakita ng pangangailangan para sa mas maraming facility na may kakayahang pag-aralan ng mga mapanganib na pathogen. Mayroong itong mga laboratory mula sa Biosafety Level 2 hanggang Level 4 BSL-4. Kaya isa ito sa mga pinakakomprehensibong research center sa bansa. Dito pinag-aaralan ng mga lubang delikadong virus tulad ng Ebola, Marburg at Nipah na wala pang aprobadong bakuna o lunas. Natural sobrang higpit ng security. Ang pag-access sa gusali at sa bawat antas ng laboratory ay dadaan sa ilang checkpoints, electronic access card at biometric identification. Sa loob naman, lahat ng researcher ay kailangang magsuot ng positive pressure suit na may sariling air supply. Lahat ng hangin na lumalabas ay dumaraan sa HEPA filtration system at ang gusali ay mayroong redundant fire safety system, backup generators, waste treatment facilities at air handling system para sa dagdag na proteksyon. Bagamat nakaranas na ito ng controversy at pagtutol mula sa publiko noong itinatayo pa lamang dahil sa takot ng mga residente na magkaroon ng BSL for lab sa mataong lugar. Kalaunan ay naaprubahan itong mag-operate ng buong capacity sa ilalim ng mahigpit na federal at local oversight. Sa kabila ng mga hamon, naging mahalagang bahagi ito ng US Infectious Disease Research Network. Isa ito sa mga unang laboratoryong nag-shift agad sa COVID-19 research, pinag-aralan kung paano kumakalat ang virus, paano tumutugon ang immune system, at kung paano gumagana ang mga bakuna. Bilang tugon sa mga pangamba ng publiko, naglungsad ang Boston University ng mga community outreach program tulad ng mga pampublikong pagpupulong at regular safety reports para ipakita ang kanilang transparency at commitment sa biosafety. Sa kabuuan, ang NAIDL ay halimbawa ng pag-asarib ng makabagong technology, matinding security, at pakikipagtulungan sa community. Dahilan kung bakit ito kabilang sa mga pinakaligtas at pinakamahalagang medical laboratory sa buong mundo. Number 1, US Army Medical Research Institute of Infectious Disease.
Ang pinakamaigpit at pinakaligtas sa medical laboratory sa buong mundo ay karaniwang kinikilala bilang US Army Medical Research Institute of Infectious Disease o mas kilala sa tawag na USA MRIID. Matatagpuan ito sa Fort Detrick, Frederick, Maryland at sa loob ng ilang dekada, ito na ang naging sentro ng Amerika sa pag-unawa, pagpigil at pagprotekta laban sa mga pinakamapanganib na biological threats na kinilala ng sangkatauhan. Ang reputasyon ng lugar na ito bilang isa sa mga pinakaligtas sa laboratorio sa mundo ay hindi lang nakabatay sa mga physical na proteksyon, kundi pati sa mahigpit na pamamahala, classified research at central na papel nito sa biodefense ng bansa. Nagsimula ang kasaysayan nito noong kalagitnaan ay ika-20 siglo nang mapagtanto ng government ng Amerika na ang biological threats ay kasing seryoso ng mga chemical o nuclear weapons. Noong 1969, inihayag mismo ni President Richard Nixon ang pagtatapos ng Offensive Biological Weapons Program ng US. Kaya ang Fort Detrick ang ginawang sentro ng defensive research, isang misyon na hanggang ngayon ang bumubuo sa pundasyon ng security at operation ng lugar. Mayroong itong mga Biosafety Level 3 at Level 4, BSL-3 at BSL-4 laboratories, na kabilang sa mga pinaka-advance sa buong mundo. Ang mga BSL-4 labs ay kayang humawak ng mga pathogen na walang bakuna o lunas, tulad ng mga Lassa fever, Ebola at Marburg virus. Ang pangunahing layunin ng mga scientifico rito ay pag-aralan ng mga nakamamatay na pathogen sa ilalim ng mga pinakamaigpit na containment upang makabuo ng bakuna, gamot at diagnostic tools na maaaring magligtas ng buhay sakaling magkaroon ng outbreak. Sa loob ng mga containment area, napakaigpit ang safety systems. Ang mga mananaliksik ay kailangang magsuot ng positive pressure suit na konektado sa sariling air supply. Habang ang lahat ng hangin na lumalabas sa gusali ay dumadaan sa multi-stage HEPA filtration system. Pati ang mga tubo ng dumi ay maingat na minomonitor at dinidisinfect upang matiyak na walang anumang buhay na mikrobyo ang makalabas. Bukod sa technical security, napakaigpit din ang operational culture ng lugar. Ipinapatupad dito ang body system na kung saan bawal magtrabaho ng mag-isa sa loob ng BSL-4 area. Lahat ng kilos na kalag, ang bawat bahagi ng trabaho ay binabantayan ng surveillance cameras upang maiwasan ang pagkawala o pagnanakaw ng anumang sample. Regular ding ino-audit ng US Army ang facility, habang ang mga external reviews mula sa CDC at Department of Homeland Security ay nagsisiguro ng pagsunod sa lahat ng biosafety regulations. Sa larangan ng medisina, talagang malaki ang naiambag ng lugar na ito. Isa ito sa mga nanguna sa pagbuo ng lunas laban sa Ebola, kabilang ang mga experimental therapies na ginamit noong 2014 outbreak sa West Africa. Nakagawa rin sila ng countermeasure laban sa anthrax, plague at tularemia, mga sakit na posibleng gamitin bilang bioweapons. Gayunpaman, hindi rin ito nakaligtas sa controversy matapos ang 2001 anthrax letter attack sa Amerika, kung saan 5 ang nakitil at 17 ang nahawa. Napunta ang hinala sa Fort Detrick dahil sa trabaho nito sa anthrax force. Kalaunan, natukoy na isang senior researcher ang responsable, subalit hanggang ngayon ay may debate pa rin tungkol dito. Dahil dito, mas pinaigpit pa ang mga protocol, kabilang ang mas maigpit na monitoring at background check upang maiwasan ang anumang insider threat. Noong 2019, pansamantalang sinuspinde ng CDC ang operasyon ng lugar matapos makitaan ng kakulangan ng wastewater decontamination system. Agad itong niremedyohan ng Army sa pamamagitan ng modernization at karagdagang safeguards at muling pinayagan mag-operate noong 2020. Sa ngayon, mas transparent na ang lugar. Mas bukas ito sa publiko at sa scientific community at madalas itong makipagtulungan sa WHO at sa mga allied military research centers. Kapag mayroong outbreak sa Africa o Asia, nagpapadala ito ng mga mobile diagnostic teams at nagbibigay ng training sa mga lokal na scientifico na tumutulong upang mapalakas ang global biosafety standards. Dahil sa pagsasarig ng scientific excellence at military discipline, ang lugar na ito ay hindi lamang isang research hub, kundi isang mahalagang bahagi ng global health security network. Isa rin itong training ground para sa mga bagong generation ng mga scientifico, parehong military at civilian, upang sanayin sila sa mataas sa antas ng biosafety practices. Habang patuloy na dumarami ang mga banta ng emerging infectious disease, lalo pang tumataas ang kahalagahan ng lugar na ito. Pinatunayan ng COVID-19 pandemic kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mga secure at maaasahang laboratory na handang pag-aralan ng mga bagong virus. Kung pagsasamahin ng physical na disenyo, operational discipline, mga scientificong tagumpay, at ambag nito sa biodefense at global health, malinaw kung bakit ang US Army Medical Research Institute of Infectious Disease ang itinuturing na pinaka-secure na medical laboratory sa buong mundo.